Kabanata 13 Ang klase sa pisika. Mga tauhan: Padre Milion, Juanita Pelaez, Isagani, Paulita Gomez, Tadeo at Placido Peninente. Tagpuan: Sa klase ng pisika, dito nag-aaral ang mga estudyante na nag-aaral ng pisika. Isang taluhaba ang silid ng klase. Ang upuan ay parang hagdan na 3 baitang at nakapaligid sa 3 panig ng silid. Sa isang dulo ng silid ay ang hapag ng mga guro, sa likod ay ang pisarang may nakasulat na giba na mula roon, mula pa nung unang araw ng pasukan sa taong iyon. Walang palamuti o anuman ang mga nasa dingding na bato. May mga kasangkapan sa pisika, ngunit ito ay nakasusi sa isang aparador na may salamin at kung gamitin man ito ay ipapakita lamang sa klase mula sa malayo tulad ng Santissimo ng pare. Iyon ay pinapakita lamang sa madayuhan upang di masabi ng mga ito na nahuhuli ang USC sa ibang bansa sa kausayan ng pagtuturo. At kaya lamang di natututo ang mga Pilipino dahil katutubo ang walang katalinuhan. Ang guro, si Padre Milon ay isang batang Dominikong napapantog sa Pagisipiya sa kolehiyo ng San Juan de Letran. Iyon ang una niyang pagtuturo ng pisika. Unang tinanong sa klase ang isang antukin, parang panograpo itong tumugon ng isang isinulong leksyon sa ukol na sa salamin. Bahagi nito, kauring bubog o kalaing, pinatigil ng gurong estudyante, pinolosopiya ang musika. Kung kalaing, metal at bubog daw ang salamin, ano raw uli ng kahoy na may makintab na barnis o marmol na binuling maigi, di tinugon ng estudyante ang tanong. Pinagpatuloy ang isinaulong aralin na parang plakang natigil at muli pinaandar sa panograpo. Pinatigil uli ang estudyante. Muling tinanong ang sampay bakod sa Kastila. Binulungan ito ni Pelaez. Mali ang idinikta, sinunod nito. Natawa pati ang guro matapos insult ang estudyante. Binigyan uli ng tanong sa bahagi ng salamin. Kung ang estudyante, binigyan uli ng tanong sa bahagi ng salamin. Kung ano ang ibabaw ay siyang salamin. Bale wala ang harapan. Ang mahalaga ay ang nasa likuran. Diba? Nalito ang estudyante. Lahat ay sumenyas na sang-ayon na siya. At nadiktahan siya ni Pelaez ang konsedo. Padre, isang ayon padre. Iyon ang itinagon ng estudyante. Tanong uli ng praile. Kung katkatin ang asoge sa likod at palitan ng bibingka, anong mayroon? Bulong ni Pelaez. Bibingka. Tinawag ng propesor si Pelaez. Tumayo ang tinawag. Napabubulong ito kay Placido. Sa katatak sa paa ni Pinente ay napasigaw sa sakit ang tagadikta. Siya ang tinanong ng propesor matapos na siyang murahin at tuguring espiritu sastre. Sinabihan ng aklat na ang salaming kalaing ay binubuo ng tanso iba pang makalaing. Totoo o hindi? Tanong ng guro. Ganyan ang sabi ng aklat. Padre, tugon ni Placido. Ang salaming bubog ay binubuo ng isang patag na bubog na ang magkabilang mukha ay pinakintab ng maigi at ang isang mukha ay pinalupaan ng tingkang puti. Tama? Iyan ang sabi ng aklat, Padre. Ang tanggang puti ba ay kalaing? Sabi po ng aklat. Ergo, ang salaming bubog na may merkuryo, isang kalaing, ay maraming bubog. Kalaing, paano mo may papaliwanag? Espiritu sastre. Nalito si Placido, inulan ng mura si Placido, nagtawanan ng klase. Tinanong ang pangalan ni Placido. Napalatak sa patuya ang kura. Anito, Placido Peninente. Lalong ang angkop ng Placido suplado. Lalapatan kita ng penitansya. Hinanap sa mababang lataan ang pangalan ni Placido. 15 pagliban, isa na lang at aalisin ka na sa klase. Himig-insik nanunuya ang guro. Bihira akong bumasa ng talaan kaya't sa bawat isang huli ay 5,000 ang nilalagay ko. Maikatlo kitang nahuli kaya't 15. Kung ang 5,000 mong inamin ang susundin ko, may utang ka pang 10 at bibigyan kita ng masamang marka sa masamang sagot mo ngayon. Ngunit padre, hindi dapat ang isang wala sa klase ay makabigkas ng mali sa aralin, tanong ni Placido. Pilosopo ang metapisiko, hindi mo ba alam na maaaring ang lumiban sa klaseng iyon? Saan man siya naroon ay di rin nakaalam ng isang Felipisopasto.
Nagpantig ang tenga ni Placido. Tama na, padre. Maaaring markahan ninyo ako ng anumang marka, ngunit wala kayong karapatang umaglahi sa akin. Inyo na ang inyong klase. At ang estudyante umalis ng walang paalam. Natigil ang klase. Di nila akalaing magagawa iyon ni Placido. Nagsermon ng pare. Nagsuwail daw si Placido sa mga tumataguyod sa paaralan ng Kastila. Nagmura si Padre Milon hanggang sa tumugtog ang kampanilya. Naglabasan ang may 234 na estudyanteng di pumapasok ng walang nalaman at lumabas ng sa gayong ding kalagayan. Minsan ay sumusobra sa pagdidisiplina ng iba kahit maganda ang hangarin. Kung hindi naman maganda ang pamamaraan ay wala rin itong epekto.